Kumusta mga kawerpa? Welcome muli sa ating munting channel. Ako nga pala si JP, isang electrical engineer, isang empleyado at isa ring negosyante. Ngayong araw may pupuntahan tayong kliyente na magpapakabit ng solar panel. Malapit lang naman ito sa amin, halos 2 km lang ang distansya, kaya nagmotor na lang ako para mas mabilis. Naon na nga pala yung team namin doon sa area, kaya sumunod na lang ako. Pagdating ko nga dito ay nag-setup na sila at pinag-aaralan namin kung saan ba at paano ang magandang diskarte kung paano i-aakyat yung mga solar panel. Sa ngayon mga kawerpa, talagang wala kaming lifting equipment. Kaya talagang mano-mano muna. Bali halos nasa 4 na palpag pala ang bahay ni Sir. Kaya medyo challenging ang pagbubuhat, pag-aakyat ng mga solar panel. Ang laki ng bahay ni Sir, nakakaingit. Sana magkaroon din kami nito balang araw. Ito pala guys ang daraanan namin sa loob. May hagdan naman kaso sobrang kipot at nakakatakot dahil baka mabasag ang mga solar panel. Kaya minabuti ng team na sa labas na lang idaan. Sakto naman na pwedeng umapak sa sasakyan ni Boss Jason. Meron kasi itong rack na pwede kang makasampa doon. Doon nilalagay yung mga solar panel. Sa mga ganitong pagkakataon at sitwasyon nga ay kailangan natin ng mga taong eksperyensado kung paano isasagawa, kung anong diskarte ang gagawin para maisagawa ng maayos, ligtas at sulit ang ibinayad sa atin ng kliyente natin. Hindi pwedeng bara-bara lang ang trabaho, hindi ka pwedeng magkamali dahil lahat ng gagamitin dito ay sobrang mamahal ng presyo. Kaya talagang kailangan mo ng mga tao sa team mo na mahusay at marunong at nakakaintindi sa ginagawa ninyo. Bali inuuna pala guys yung pag-i-install ng solar panel sa itaas bago gawin yung mga sa baba. Kumbaga ang diskarte dito ay from top to bottom. At 2 araw po itong gagawin. Unahin lang yung mga solar panel ngayon para bukas pagbalik namin gagawin naman yung battery tsaka yung mga inverter. Ano? 113. 113. Okay. 113.5. Pre, bida-bida tayo dito. Akit din tayo doon sa taas. Namin suggest idadala ito yung mga solar panel natin. And yan, dyan iakit ito. So medyo challenge. So ayun na nga guys, andito na ako sa taas. Sa tamang video lang ako dito. Nakita nyo naman guys kung gaano kadelikado yung pinag-akitan nila. One miss you die. So kailangan talaga yung mga tuhod natin dito ay matibay at hindi naaalog. Ang setup pala na ito guys ay 6.6 kilowatt. Kaya meron itong 12 solar panel na mayroong 550 watts each na capacity. So partial lang po ito dahil ang battery po na ginamit dito ay 10 kilowatt. Kumbaga, pwede pa po tayong mag-add ng up to 8 kilowatt na panel. Bali ang setting po kasi ng DOD dito ay 80%. So meron pa tayong 1.4 in the future kung gusto ni client na magkabit pa ng additional na capacity. So maganda po yung naging setup na to dahil nakaabang na nga siya in the future. So meron naman talaga guys na mga pagkakataon na kulang naman talaga yung budget ni client. Kaya wala po tayong magagawa doon. So ang ending po noon, ang ano lang noon, ang pinaka verdict lang noon is yung parang magpapalit ka din ng inverter tsaka ng battery pag dumating yung araw na gusto mo nang mag-expand or palakihin yung capacity ng harvest mo. So wala na po tayong magagawa doon. Kanya-kanya lang po talaga yan na budget. Sa budget po talaga nagkakatalo yung pagkakabit ng solar panel. Sa project na ito guys, medyo nadagdagan pala yung tao dito. Nung huling kabit kasi namin na sumama ako sa kanila, 4 lang sila, ngayon naging 6 na. Siguro kasi dahil mas madami yung panel dito at medyo mas mahirap po yung paglalagay ng mga panel board sa taas. Usually kasi second floor lang yung nakakabitan namin at yung iba naman first floor lang, mas madali-dali. Ito guys kasi halos 4th floor na to kaya talagang kailangan natin ng mas maraming tao. As per client po ay meron silang bill from 9,000 to 12,000 monthly billing. So napakalaki po talaga yon at nakakainis po magbayad ng ganun kalaki buwan-buwan na parang wala kang ginagawa na hinahayaan mo na lang na ganun yung bill mo. Although may mga way naman po tayo na mapababa yung konsumo natin, kaso lang parang masasacrifice naman yung comfort natin doon sa pagtira sa bahay natin. So, pwede naman natin pagsabayin yun comfort tsaka makatipid. Ito nga po yung pinakasolusyon. Magpakabit tayo ng solar panel. Though may investment po ito, kayo naman po yung kumbaga mag-i-enjoy nito in the long run. So, yung ROI naman po nito, madali lang naman pong computing yan. I-divide lang po natin yung nagastos natin doon sa savings na ma-accumulate natin daily
pag na-install na po itong solar panel na to. So bali ang pinaka-goal po dito ni client natin ay mapababa po yung consumption natin, at least 30 to 40% po ng bill nila kasi sobrang laki po talaga. Pero malalaman pa po natin yan sa actual. Bali babalikan ko po kayo guys after 1 month ng video na ito pagka meron na pong before and after na monthly bill. Didiscuss ko po sa inyo yun, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda at gaano kalaki yung na-save ni client natin. Bali mga ka-Werpa, ang setup po na pinili dito ni client at na-recommend din namin ay ang hybrid. Bakit po hybrid ang aming pinili dito? Kasi po as per client, mas malakas po yung konsumo nila sa gabi. So sa gabi po, usually aircon talaga ang ginagamit yan at electric fan. So sa gabi po kasi wala naman tayong araw, kaya kailangan natin harvestin yung solar energy tuwing maaraw, tapos iipunin po natin yan sa baterya. Kaya yun po yung gagamitin natin sa gabi. Kaya kailangan po natin yung tinatawag natin na hybrid. Bali sa umaga po, nagcha-charge yung battery natin. At the same time, yung mga load natin sa umaga, direkta pong sinusuplayan yan ng solar power natin. So yun po yung pinaka idea ng hybrid. Pero kung kayo naman po ay kumukonsumo ng mas mataas na energy sa umaga, ang kailangan nyo lang po ay yung on-grid na tinatawag natin. Yung on-grid naman po mga kaibigan, usually ginagamit po yan sa mga businesses na nag-ooperate lang po ng 8 to 5 or basta umaga lang sila nag-ooperate. So yun po yung pinaka application noon. Ano naman po yung off-grid? Yung off-grid naman po, totally po, dependent po sila doon sa solar panel na energy. So wala po silang Meralco or wala silang other cooperative or electric cooperative na nagsusupply sa kanila. So bihirang-bihira naman po nangyari yun. So ang pinaka-common talaga, on-grid tsaka hybrid. So dito nga mga ka-Werpa ay halos tapos na nilang ikabit yung mga solar panel natin sa pinakaitaas ng bubong, at pinag-aaralan naman nila ngayon kung paano nila ilalatag yung kable. Bali ipapasok po nila yan sa isang conduit na pang solar po. So inuulit ko po, iba po yung ginagamit na conduit at wire para sa solar panel installation natin. So dyan guys, sinusukat na nila kung gaano kahabang wire ang gagamitin natin. So dito nga ibinaba muna nila dahil nahihirapan silang isuksok sa conduit yung wire. So dito tingnan nyo naman guys, ginamit na nila yung kalsada. Kagandahan dito guys sa area nila, walang gaanong dumadaan na mga sasakyan, kaya malaya silang nakakagawa ng pagsusuot ng wire sa conduit. So yun isa sa mga challenge guys na pag-install talaga ng solar ay talagang yung area. Minsan kasi masikip, minsan wala kang area na paggagalawan, especially yung mga ganito kakahabang wire guys. Kailangan talaga unatin mo yan para pasok mo ng maayos yung wire. Bali nahirapan nga sila guys dyan dahil napuputol yung panghatak nila, and ang ginawa na lang nila guys ay nilagyan nila ng pampadulas. Diyan tayo magaling, pampadulas. Hindi, joy po yung nilagay nila. At dito nga guys, kung makikita nyo, para sila nagtatag of war. Hindi pala, tag of wire pala. And after how many minutes, natapos din sila at nagpaalam na nga kami sa isa't isa. At kinabukasan nga guys, bumalik na kami para dito naman sa termination at installation ng battery at ng ating inverter. So dito guys, inaayos muna ng ating installer yung pinaka-panel niya. So minsan kasi guys, kailangan pa nating mag-retrofit doon sa panel kasi mahirap po itap yung ating pinaka-control panel. Nagagamitin natin from normal power to solar power. So yun po yung guys, yung mga challenges pa nakakaharapin natin pagka nag-install tayo ng panel board. Minsan po yung panel board nasa kasulok-sulukan ng ilalim ng cabinet. Kumbaga yung may mga lagayan pa ng mga baso-baso plato bago mo makuha yung panel board. Buti nga dito guys, accessible naman, at although merong konting retrofitting, mas maluwag naman na nakakagalaw yung ating installer. Yun nga guys, sana yung mga panel board natin po sa mga may bahay, sa mga may-ari ng bahay dyan, kailangan po readily accessible po yung panel board natin. Nakalagay po yan sa PEC natin. So dito naman guys, abala rin yung ibang tropa sa pagkakabit ng conduit. So grabe ang bending yan guys. Talagang ang pagkakabit lang yan is
Ay, kumbaga meron pa pala. kung saan yung pinakamalapit. Syempre hindi naman dapat ganun kapangit or maganda naman yung pagkakakabit natin. Dito naman guys, binabuo na yung grounding rod natin. And yung grounding rod guys, napakahalaga din po niyan. Kasi kung hindi niyo po nalalaman, may mga features po or may mga safety features po yung ground na yan. Kahit naman po sa typical na bahay natin, kailangan po natin ng grounding dahil nakakaligtas po ng buhay yan. Dito guys, kung makikita nyo, ginagamitan ng crimping tools yan para talagang yung contact from wire doon sa terminal lugs natin ay maganda. Kasi po pagka hindi po maganda yung pagkaka-terminate niyan, magkakaroon po tayo ng lost connection. Lost connection po ay nagkakos po yan ng iba't ibang accident, kagaya ng sunog, kagaya ng pagsabog or pagkakuryente ng mga tao. So dito guys, pinuputasan na nga yung panel natin para sa final termination ng ating inverter to control panel from panel board sa bahay. So yan, sana guys mayroon kayong natutunan at meron kayong nakuhang idea kung gaano po kaganda at kung gaano magbe-benefit financially yung ating mga pamilya pag nagkaroon po tayo ng solar panel sa bahay. So in the long run po, sinasabi ko nga, magkakaroon tayo ng savings. Although nga, yung pinaka cons lang nito ay mag-iipon po talaga tayo ng budget para dito. Kasi hindi po simple yung budget na kakailanganin natin dito. Especially kung malaki po yung ating mga load. So dito nga guys, hinihigpitan na yung ating terminal lugs. Kinakabit na po sa pinaka breaker niya. Sa mga ganitong pagkakataon po, pag naghihigpit naman po tayo ng mga terminal lugs natin, kasama yung pinaka-bolt niya, kailangan po tansyado lang natin yan. Kasi mahirap po na sumobra or mas sobrahan naman ng higpit hanggang sa ma-loose thread na po yung ating mga tornilyo. Minsan pa po, nakakalas yun, nababaklas yung pinagka-mounting nung breaker natin. So alalay lang po tayo dyan. Huwag po tayong masyadong gigil sa kakabit ng tornilyo. So yan guys, malapit na nga matapos yan. And yun, nagpapasalamat ako kung nandito ka pa sa video na to. Pa-comment naman po kung hanggang dito nanonood ka pa rin. And maraming salamat po sa panonood. Bali yan na pala guys yung itsura ng ating solar panel sa bubong. So pagbasdan nyo po ang maigi. Kahit san man maparating, hanap pa rin ay iyong lambing. At kahit ano man ang mangyari, sa'yo pa rin. Mga kawerpa, kung naghahanap po kayo ng installer, kung gusto nyo pong magpa-assess ng mga bahay nyo, kung magkano, at kung po pwedeng lagyan yung bahay nyo ng solar panel, mag-comment lang po kayo sa video na to. And maglalambing lang din po ako mga kawerpa. Pakishare na lang din po ang video na to at pakilike na din po. Maraming salamat po sa panonood at sa pagbibigay po ng oras sa video ko na to. At nawa po magka-usap tayo in the near future para kabitan natin ng solar panel yung mga bahay nyo. Again, maraming salamat po sa panonood and God bless us all po. Mag-ingat po tayo palagi, lalong-lalo na sa kuryente dahil hindi po natin nakikita ang kuryente. Mararamdaman na lang po natin ito at maswerte po tayo kung mabubuhay pa tayo pag nakuryente tayo. Kaya mag-ingat po palagi and hanggang dito na lang po ang video na to. Maraming salamat po at God bless us all. Bye! Ngunit sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli.